Hulikam sa Valenzuela ang street sweeper na nakaladkad ng kable na sumabit po sa isang delivery truck. Handa raw makipagtulungan ang kumpanya ng truck, gayon din ang Meralco. Balitang hatid ni Darlene Kai. Abalang maglinis ang street sweeper na si Cora sa Valenzuela noong Martes nang dumaan ng isang delivery truck at bigla siyang nakaladkad. Sa bilis ng pangyayari, humampas si Cora sa katabing poste at nakaladkad hanggang mapahiga na lang siya sa kalsada. Hindi malinaw sa video pero sumabit pala ang truck sa kable na siyang humila kay Cora na isa pa namang senior citizen. Agad isinugod sa ospital si Cora. Kinailangan siyang operahan sa balikat at naghihintay rin ng operasyon sa paa. Agad namang naglunsad ng investigasyon ng LGU. We're waiting for the full investigation kung paano po napulupot sa katawan po ng victim yung wire na ho yun at paano rin po na hook up sa bumper ng JNT without human intervention. Ang sabi ng driver, dumaan lang ho siya tapos parang nasabit at nahila. Ang malinaw daw sa ngayon, For me, it's negligence din ho ang pag-iwan ng mga wires na nakakalat lang ba, nakasabit o nakakalat po. No? Bawal ho yan sa Valenzuela actually po. No? This is also the reason why, Darlene, in Valenzuela, we have an ordinance actually charging charging maintenance costs per pole, no, sa mga utilities companies natin because we want them to be responsible. pinatawag na ng LGU ang mga kinatawan ng JNT at Meralco. Sinisikap naming makuha ang kanilang pahayag pero ayon kay Gatchalian, aakuin umano ng delivery company ang anumang responsibilidad sa insidente. Nakatakda sila magbigay ng paunang 200,000 piso sa pamilya ni Cora para sa kanyang medical expenses. JT Express, of course, is saying na this is an accident talaga, no? Kasi yung the driver that was driving the truck is an experienced driver in that area, no, in Marolas. Kabisado niya naman po yung kalye na yun and hindi niya rin alam paano po yung alambre nag-hook sa likod ng bumper ng truck. Ang Meralco po ay kanina in-investigate ko rin ho. What we found out is number one, the pole is owned by Meralco. But the cable, which they even brought a sample, talagang Darlene, medyo makapal yung cable, talagang matigas, solid yung cable nito. Their statement kanina during the meeting is they don't own the cable. Iniimbestigahan pa kung aling utility company ang may-ari ng sumabit na kawad. Bukod sa tulong medikal at pinansyal, nangako rin ng LGU ng legal assistance kay Cora. Patuloy raw mag-iikot sa syudad ang mga tauhan ng Valenzuela LGU para siguruhin na wala nang nakalaylay na kable para hindi na maulit itong insidente. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA News. Sa isang pahayag, muling iginiit ng Meralco na hindi kable ng kuryente ang sumabit sa truck at kumaladkad sa street sweeper. Patuloy raw nakikipag-ugnayan ng Meralco sa lokal na pamahalaan ng Valenzuela. Tumutulong din daw sila para matukoy ang may-ari ng kawad na nagdulot ng aksidente.